Tama. EC3 pa ang ginagamit. Oo. Easy ba talaga? Sa RFID. Easy ba talaga? Manila Cavite Toll Expressway, hindi an easy ha. Easy trip. Okay. Sir, pansin ko, kasi napaparaan tayo dyan sa lugar na yan, napakahaba ang pila sa cash lane. At yun hong mayroong RFID, ang luwag-luwag. Pero yung cash lane, napakahaba. Sinara na ba? Wala na bang cash lane, Attorney? Ariel Linton. Okay. Ganito. Sa kasalukuyan ay nagdadry run ng itong gustong ipatupad ng DOTR, TRB, LTO na cashless sa mga tollways. Okay. Ngayon, dapat yan August 1 na napatupad, pero pabuti na lang at may mga congressmen na nag-raise ng mga issues dyan. Itong mga issues na to, hanggang ngayon hindi pa nagkakaroon ng solusyon. Ngayon, ano ba yung mga issues na to? Dito na lang po tayo sa Cavitex, no? Sa Cavitex, sige. Ang malimit pong reklamo ng mga motorista dyan ay RFID related. Yung barrier ay umangat, yung load nawawala, no? Yung load na nag-load ka, hindi real time. So, yung mga yan, no? Ngayon, yung mga problemang yan, no, hindi pa na-address. In fact, a few months ago, ganyan pa rin yung study na ipinigay sa amin na 90% ng complaints ng mga motorista are RFID related. Okay. So let's go now to the itong gusto nila ipatupad na cashless. A few years ago, 2021, nagkaroon na ng attempt dyan. Ang ginamit na reason ay pandemya. Ang sabi nila, para daw maiwasan ang pagsasali ng pandemic, pag-cashless daw may contact. Okay. So, yan nung tayo ang presidente ng Lawyers for Community Safety and Protection, pinalagan po natin yan. We are not against RFID, but we are against cashless transaction sa tollways. In other words, yung tatanggalin mo yung option ng tao. Okay. Kasi ang gusto nila, wala ng cash payment. Sir, may tanong Remember, ako. cash is legal tender. Sir, matanong ako. Gusto nila na lahat... Wala ka na, hindi ka na lahat RFID. Pagka non-RFID, hindi ka pwede dumaan dyan. Ganon. Hindi lang yon. Ito sa gustong ipatupad ng DOTR, LTO, saka ng TRB, Joint Memorandum Circular 2024-0-1, magkakaroon ka ng penalty kapag wala kang load o kaya insufficient load mo. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan may RFID ka. Hindi na pwede magbayad ng cash. Otherwise, we will penalize you. And the penalty is in the thousands. Hindi maliit, hindi hundreds yan. Ayun. So, yun ang gusto ipatupad. So, sa amin po, of course, I will not speak as spokesman ng PATC. I requested our officer in charge to write a memorandum to the PRA. Kasi PRA ang
may-ari ng Cavitex, Philippine Reclamation Authority. No? It is not true that this is a private tollway. No? Hindi po totoo yun. Yan ay public pag-aari ng PRA at pinapangasiwaan ng PATC. Okay. The only publicly owned tollway in the country. Ngayon, ang sabi namin, based dito sa nangyayaring na meron tayong dry run, marami pa rin problema sa RFID. Mukhang hindi po napapanahon na magpe-penalize ka dito, pipilitin mo ang mga tao na mag-RFID dahil meron naman dumadaan dyan na hindi naman araw-araw dumadaan dyan. Correct. Minsan-minsan lang. Yung mga galing probinsya. Yung mga galing probinsya. Di ba? Na dadaan diyan. So, ang gagawin diyan pag-load sila, mag-RFID sila. Now, they will not know how much they will have to load. So, mag-load sila na para dahil baka ma-penalize sila ng insufficiency ng load na mas malaki sa dapat nilang bayaran.